Kuya Jay, itago mo na lang ako sa pangalang Nika, 26 years old. Ang asawa ko na si Bernard ay kaedad ko rin at may isa kaming anak na lalaki. Nagkakilala kami ni Bernard sa aming pinapasukan na pabrika sa Valenzuela. Mahirap ang buhay namin sa Bohol. Tatlo kaming magkakapatid at pare-parehong babae. Ako ang panganay, kaya ramdam ko ang hirap namin sa buhay. Pero sa kabila niyan, nakatapos naman ako ng high school pero hindi na ako nakatuntong ng college. Kaya sa edad ko noon ng 20, sumama ako sa aking kaibigan para pumasok ng kasambahay sa mayamang pamilya sa Makati. Doon kasi pumapasok ang friend ko. Anak, mag-iingat ka doon ha. Wala kang nanay na tatawagin doon. Ang sabi ni nanay sa akin nang magpasya ako na sumama sa aking kaibigan na magtatrabaho sa Maynila. Agad naman akong ipinakilala sa amo ng kaibigan ko. Mayaman sila, maraming sasakyan at malaki ang bahay, pero kahit na mayaman sila, parang hindi sila masaya. Ang mga anak nila ay parang kontrolado lang ang galaw, tapos panaisigaw pa at mura ng tatay nila. Maging kami ay hindi nakakaligtas sa paninigaw ng amo namin. Bakit kasi dyan ka pumasok? Alam mo ba na walang nagtatagal na katulong sila? Ang pinakahuli nga ay tumakas na lang, tapos ang liit pa ng sahod. Ang sabi sa akin ng gwardiya doon sa subdivision na naging kaibigan ko. Nga kuya, kung may alam lang ako na mapapasukan na iba, aalis na ako. Sagot ko, umalis ka dyan. Saka maganda ka. Maputi, may height ka, makakapasok ka ng ibang trabaho na hindi katulong. Sabat naman ng isang guardian habang nag-uusap kami. Simula kasi nang pumasok ako doon, 4 na buwan na ako, pero hindi man lang ako nakalabas ng subdivision. Nagpapaalam kami na kahit linggo, lumabas kami, pero ayaw kami payagan. Mas marami daw kaming gagawin kapag linggo, nandoon kasi sila lahat kapag Sabado at Linggo, parang day off nila, kaya ayon madaming lulutuin at mga hugasin. Kaya isang beses na makalabas ako, napaalam namin ay magsimba lang, pero sa mall kami pumunta at namasyal. Doon nagkaroon ako ng ideya na pumasok ng ibang trabaho. Doon sa isang katulong din sa kabilang bahay na nakilala ko, ang kapatid niya daw ang pumapasok sa pabrika, at lilipat daw siya doon. Nagpaalam naman ako, kahit na ayaw ako payagan, pero umalis pa rin ako, at doon niya ako nakapasok sa pabrika. Ibang-iba ang environment doon kumpara sa pinanggalingan ko. Tuwing linggo masaya ang mga tao dahil sweldo at lahat lumalabas. Nakapagpadala na rin ako kahit paano kina nanay sa Bohol. Doon ko na rin nakilala si Bernard na stay-in din sa pabrika. Matagal na pala niya akong nakikita at gustong lapitan. Nahihiya lang daw sa akin, mukha raw kasi akong masungit. Iyon din ang sabi ng ilang kasama ko, siguro dala ng pagiging sinita ko, tapos tahimik pa ako. Pero nang tuluyan ko nang makilala si Bernard at madalas na sumasama sa amin kapag lumalabas kami tuwing linggo, napalagay din ang loob ko, Nika, mahal kita, matagal na. Sana bigyan mo ako ng pag-asa, ang sabi pa ni Bernard. Dahil sa unang pagkakataon ay may nagsabi sa akin na gusto ako, at mahal ako, kinilig din ako noon. May hitsura din si Bernard, matangkad din ito, kahit na medyo maitim, hindi nagtagal, naging kami ni Bernard. Masayang-masaya ako at ramdam ko ang pagmamahal sa akin ni Bernard. Kaya makalipas ang 1 taon namin, hindi na ako tumanggi sa gusto ni Bernard. Doon sa kwarto na tinutuluyan namin, habang wala ang mga kasama ko na stay-in, doon na ibigay ko kay Bernard ang aking pagkatao. Lalo pa akong napamahal sa kanya simula noon. Hindi ko alam pero simula nang maranasan ko iyon, gusto ko na palagi naming ginagawa. Dati kapag kalinggo, pasyal kami sa mga mall at ibang lugar. Pero simula nang maranasan ko iyon kay Bernard, sa ibang lugar na kami pumumunta. Minsan ako pa ang nagbabayad ng kwarto, dahil gipit si Bernard, para lang matuloy lang kami. Wala sa isip ko kung ano pa ang mga susunod na mangyayari, kaya hindi nagtagal na buntis ako.
dahil bawal ang bata doon sa pabrika. Napilitan kami ni Bernard na mag-upa ng bahay na malapit lang din doon sa pabrika. At simula noon na ako nakaranas ng hirap. Si Bernard na lang ang nagtatrabaho dahil walang mag-aalaga ng anak namin, kaya ang kita niya ay kulang na kulang sa aming tatlo, bayad pa ng renta ng bahay, ng tubig at kuryente. Doon na ako napaisip na sana hindi muna ako nagpabuntis. At minsan pinagtatalunan na naming ni Bernard iyon. Hindi pala talaga makakain lang ang salitang mahal. Ano na, Nika, anong petsa na? Akinsi na ngayon, dapat katapusan nagbayad na kayo. Kung wala kayo ibabayad, umalis na lang kayo. Alam niya naman na ito lang ang pinagkukunan ko ng kabuhayan namin, sabi ni Aling Iska, ang may-ari ng inuupahan naming na kwarto. Delay na kasi kami ng bayad ng 2 linggo. Halos wala kasing sinahod si Bernard dahil nagkasakit ang anak naming, kaya nag-vail ito sa pabrika. Kaya nang nakavale muli si Bernard, agad akong pumunta sa bahay nila Aling Iska. Tao po, Aling Iska, katok ko sa kanila, ikaw pala Nika. Halika, pasok ka muna, sabi ng lalaki nang buksan ang pinto, na asawa ni Aling Iska. Si Mang Nestor, iaabot ko lang ang bayad sa upa namin. Pasensya na po kayo, na-delay kami ng 2 linggo, nagipit po kami, ang sabi ko kay Mang Nestor, wala yan Nika. Pagsensyahan mo na si Iska, matanda na kasi kaya nagingay. Meron na ba kayo pambayad? Ang tanong ni Mang Nestor, nakavale po si Bernard sa pabrika. Sa totoo nga po, halos wala nang sinasahod si Bernard, kakabali. Nagagalit na kasi si Aling Iska sa amin, kahapon lang, sinugod kami doon at pinapaalis na kami, ganun ba? Hayaan mo kakausapin ko si Iska. 2 linggo lang naman pala na delay, sabi ni Mang Nestor, sabay na inaabot ko ang 3,000 na bayad sa renta. Alam ko Nika, dati rin kami umuupa noon. Matagal na panahon din kami nagbayad ng renta ni Iska. Kaya naiintindihan kita, sabi muli ni Mang Nestor sabay hawak sa kamay ko, at ibinabalik ang perang inaabot ko. Itabi mo na iyan iha, pambili mo muna ng gamot ng anak mo. Kapag siningil ka ni Iska sabihin mo, inabot mo na sa akin ha. Sa katapusan mo na ibigay ang renta, sabi pa ni Mang Nestor habang nakatingin sa akin. At binitawan na ang kamay ko, salamat po Mang Nestor, pahabol ko pa, sabay na tumalikod na ako palabas ng pinto ng bahay nila, pero hindi pa ako nakakalayo. Nika, kapag may kailangan ka, at may maitutulong ako, magsabi ka lang sa akin ha. Pahabol na sabi ni Mang Nestor. Ngumiti lang ako at nagpasalamat sa kanya, sabay ngiti rin ni Mang Nestor. Kaya tumuloy na ako sa paglakad pa uwi. Mabuti pa si Mang Nestor mabait, hindi tulad ng asawa niya na ubod ng sungit, kaya nabuo na sa isip ko na kay Mang Nestor ko na ibibigay ang renta. O, saan ka kumuha ng pinamalengke mo? Ito bumili na ako ng lutong ulam para hapunan natin, sabi ni Bernard nang dumating. Nagtaka kasi ito nang nakaluto ako ng ulam at may nabili din ako na gatas at diaper ng anak namin. Galing ako kina Aling Iska para ibigay yung renta natin, kaya lang wala si Aling Iska, si Mang Nestor lang ang nandoon. Sinabi ko na vele mo lang yung pambayad natin. Mabait pala yun si Mang Nestor, sa katapusan na lang daw tayo magbigay. Basta kapag nagtanong daw si Aling Iska, sabihin daw natin na nagbigay na tayo sa kanya. Mabait talaga yan si Mang Nestor. Nakasama ko na sa inuman yan, siya nga ang panay bili ng alak noon. Palibhasa wala nang pinag-aaral, tapos may pension pa buwan-buwan galing sa Ito raw bahay na ito, mula sa matagal na pagtatrabaho ni Mang Nestor, sabi pa ni Bernard. Retired na pala si Mang Nestor. Parang hindi ako masyado makapaniwala na 60 na yun, kung ikukumpara kay Aling Iska na asawa niya, ang tanda na ni Aling Iska. Siguro hindi stressed si Mang Nestor,
Dahil ang tatlo niyang anak ay tapos na mag-aral at lahat may trabaho na, inaabutan pa siya tuwing sweldo, tapos may pension pa, kaya siguro, kahit paano may pera si Mang Nestor. Hindi na pumunta si Aling Iska sa amin para maningil. Kaya pagdating ng katapusan, pumunta ulit ako doon sa bahay nila para iabot ang bayad. Sakto linggo noon, kaya wala si Aling Iska. Tuwing linggo kasi nasa simbahan si Aling Iska. O Nika, may pera na ba kayo? Magkano yan dala mo? Para ba sa delay na nakaraang buwan saka ngayon? Ang tanong ni Mang Nestor. Para po ito noong nakaraang buwan. Yung ngayon po sanang buwan, ipapakiusap ko sana na sa sunod na linggo na lang, ganun ba? Naku baka magalit na naman yan si Iska. Sabi ko pa naman sa kanya magbabayad kayo ngayon, sabi pa ni Mang Nestor, kapos talaga kami. Baka naman po pwede ulit, pwede naman yun iha, madali lang naman akong kausap. Pwede ko na sabihin kay Iska na nagbayad na kayo, sabi ni Mang Nestor sabay lapit sa akin, at hawak sa balikat ko at nakatitig sa akin. Hindi ako kumibo sa aking kinaupuan, Nika, tatanggapin ko yung bayad mo ngayon, pero yung kulang, sa linggo dalhin mo ulit dito ha. Pero kung wala pa kayong pambayad sa linggo, balik ka lang dito, mag-usap tayo. May ipapagawa ako sa'yo, para bayad na kayo sa buwan na ito, sabi pa ni Mang Nestor, sabay na kinuha ang 3,000, habang naglalakad ako, nag-iisip ako, saan kami kukuha ng pera sa sunod na linggo. Halos wala naman na matitira sa sahod ni Bernard dahil sa veil. Pero ano kaya ang iaalok na ipapagawa ni Mang Nestor sa akin sa linggo? Pag-iisip ko pa. Doon sumagi sa isip ko na meron palang mga tao si Mang Nestor na nagtitinda ng sampag-ita. Sila ang bumubili tapos pinapatinda niya, ang alam ko hati sila sa kita. Pero bahala na, sabi ko, nakauwi nga ako ng bahay, at naabutan ko si Bernard na umiinom ng alak kasama ang kapitbahay namin, kaya nainis ako. Ito na nga lang ang araw na magkakasama kami dahil day off, tapos mag-iinom pa. Ang masakit, kulang na nga kami sa budget, nagagawa pang bumili ng alak. Sa inis ko, inabot ko sa kanya ang anak namin na kasama ko kanina kina Mang Nestor. Nahiga na lang ako at nagpahinga. Nag-iisip ako kung saan kami kukuha ng pambayad ng renta, pero sa bagay mabait naman si Mang Nestor. Makikiusap na lang ulit ako sa kanya. Ano palang sabi ni Mang Nestor? Tanong ni Bernard nang pumasok sa bahay namin. Halata niya na inis ako. Pinahiga niya ang anak naming at tumabi sa akin. Ikaw naman, ngayon lang ako uminom ulit, nagagalit ka agad, sabay halik sa akin. Ito naman ang gusto ko kay Bernard, kahit galit ako, never siya nagalit sa akin. Palagi kapag nakikita niya akong ganun, sinusuyo niya ako, hinalik-halikan. Kaya ayun, nawala pansamantala ang inis ko at pag-iisip sa bayarin namin. Alam kasi ni Bernard kung ano ang magpapakalma sa akin, kaya habang naglalaro ang anak naming sa sahig, sinabayan iyon ni Bernard, na iyon lang naman ang hinintay ko sa kanya. Kaya matapos na kami, maya-maya, lumabas muli si Bernard, at bumalik doon sa kainuman niya. Ako naman ay masaya at naghanda na rin ako ng lulutuin para sa hapunan namin. Iba ka talaga paring Bernard, konting suyo mo lang kay Nika, kalmado agad, siyempre iba ako, saka dapat ganyan tayong mga lalaki. Dapat sinusuyo natin ang mga asawa natin, para hindi laging galit sa atin, ang swerte mo naman pala para sa misis mo. Kung sa asawa ko yan. Kapag galit, hindi mo malapitan, parang tigre, kaya ilang araw ako bago kausapin, sabi naman ng kainuman ni Bernard, na naririnig ko sa usapan nila. Hindi naman talaga ako galit, medyo inis lang ako, pero kahit kailan hindi naman kami nag-away ni Bernard na tumatagal ng isang araw. Malambing kasi ang kariring ni Bernard, kaya sino ba naman ako para hindi siya pagbigyan, saka mahal ko rin naman siya. Dumating nga ang linggo, tulad ng dati halos walang natira sa sahod ni Bernard.
Kaya inabangan ko talaga na makaalis si Aling Iska para pumunta sa simbahan. Muli kasi akong makikiusap kay Mang Nestor, at kung sakaling nandoon ang asawa niya, tiyak hindi papayag yun, matapos na makita na naglalakad na si Aling Iska. At sakto katatapos lang din namin ng anak ko maligo, ipinaalaga ko muna ang anak namin kay Bernard. Narinig ko kasi na may plano siyang uminom kasama ang kumpare niya doon sa kabilang kanto. Kaya alam ko na hindi makakaalis yun dahil walang mag-aalaga sa anak namin, Mang Nestor. Sinika po ito, ilang beses ko nakatok sa pinto. Parang wala kasing tao, inisip ko na baka umalis si Mang Nestor, kaya tumalikod na ako. Nika, ikaw pala. Halika, pasok ka. Hindi ko narinig ang katok mo, naglilinis kasi ako ng banyo naming, masyado nang madumi, sabi ni Mang Nestor. Tulad ng dati upo ako doon sa upuan nila, Mang Nestor, pumunta ako dito para makiusap. Wala pa po kaming pambayad ng renta. Kung sakali po tulad ng sabi niyo nakaraan, ano pala ipapagawa ninyo? Tanong ko kay Mang Nestor, bale wala ka palang dalang pera ngayon. Paano yan? Sabi ni Mang Nestor, payag po ako sa alok ninyo. Ano po yun? Tanong ko ulit kay Mang Nestor. Pero tumayo si Mang Nestor at lumapit sa pintuan sabay na sinara. Ganito yun iha, kung papayag, libre na ang renta mo buwan-buwan, sabi pa ni Mang Nestor na hindi pa darestuhin sasabihin kung ano. Alam ni ka, sa unang kita ko palang sayo noon, nagandahan na ako sayo. Kung hindi lang kita kilala, iisipin ko na dalaga, hindi halata na may anak ka na. Muling sabi ni Mang Nestor, habang ako ay nakatingin lang sa kanya, at napapaisip, Nika, alam mo kasi si Iska matanda na, pareho na kaming 60, kaya wala na siyang oras sa akin. Tulad ngayon, aalis ng umaga, sa hapon na ang balik noon mula sa simbahan. Iba naman kaming mga lalaki, mas lumalakas kami at humahaba ang buhay kapag hindi pa tapos magsalita si Mang Nestor. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. Libre na ang renta naming buwan-buwan, malaking tulong iyon sa amin, lalo na kay Bernard, hindi na niya kailangan na mag-overtime araw-araw. Pero, Mang Nestor, ibig mong sabihin, ako na ang magbayad ng renta? Tanong kay Mang Nestor. Sa sinabi ko na pangiti si Mang Nestor. Nika, sagot ko na ang upa ninyo, sabi pa ni Mang Nestor, sabay na lumapit sa akin. Kaya ayun, pikit mata na lang ako na tinanggap ang alok ni Mang Nestor. Hindi naman nagkakalayo si Bernard at Mang Nestor, dahil alam ko na nag-enjoy din ako. Sa libreng renta na alok ni Mang Nestor, bumalik na ako ng bahay na masaya kahit paano. Hindi na ako mag-iisip kung saan kukuha ng parenta naming buwan-buwan. Dumaan na rin ako ng palengke para bumili ng pagkain namin dahil may inabot pa si Mang Nestor sa akin. Naabutan ko na naglalaro ang mag-ama sa loon namin, pero nakita ko sa kabila ng kalsada ang dalawang kaibigan ni Bernard, na alam ko na naghihintay sa pagdating. Nakangiti agad si Bernard nang makita ako. Lalo na nakita niya siguro na maaliwalas ang mukha ko, dahil wala na akong iniisip na bayarin. Sige, umalis ka na, kanina ka pa hinintay ng tropa mo. Kunwari ka, sabi ko kay Bernard, na lalong natuwa. Love you, mamaya babawi ako pag-uwi, sabi pa ni Bernard, bago umalis, kahit hindi, sige na umalis ka na, sabi ko pa. Kaya nakita ko na magkakasama ang tatlo na umalis. Okay lang sa akin, kahit nalasing pa umuwi mamaya si Bernard, at kahit hindi na siya bumawi. Sabi ko pa sa aking sarili, dahil naibsa na yun ni Mang Nestor. Laging ganun ang nangyayari, tuwing katapusan pupunta ako kina Mang Nestor pag alis ni Aling Iska. Minsan kahit hindi pa katapusan, bumalik ako doon. Lalo na kapag walang diaper at gatas ang anak namin. Magaling daw ako sabi ni Mang Nestor kaya may bonus ako palagi. Walang kaalam-alam si Bernard sa nangyayari. Natutuwa pa nga ito dahil pagkagaling ko kay Mang Nestor,
Magpapalaam naman ito para uminom doon sa kaibigan niya. Ilang buwan din na ganun ang nangyayari. Pero hindi rin nagtagal ay muli kaming siningil ni Aling Iska at muli kaming bumalik sa dating gipit. Matapos kasi ang pagpunta ko noon sa bahay ni Mang Nestor, pagdating ng hapon habang nagpapahinga raw si Mang Nestor, bigla na lang nahirapan na huminga, yun pala inatake sa puso. Mabuti nandoon na si Aling Iska, kaya nadala agad sa ospital. Hindi naman namatay si Mang Nestor, na-stroke lang ito, hindi magalaw ang kanyang bahagi ng katawan. Kaya nang muli akong pumunta sa bahay nila, naawa ako kay Mang Nestor. Nakita ko na pinapaliguan ni Aling Iska sa banyo, at habang naliligo, puro sermon ang inaabot ni Mang Nestor. Naroon nakita ko pa na pinukpok ng tabo ni Aling Iska si Mang Nestor dahil pumapalag sa pagligo niya. Nakatingin lang sa mata ko si Mang Nestor, gusto ko siyang lapitan dahil parang maisinabi siya sa akin, kaya lang hindi ko maintindihan. Kaya simula noon, tuwing katapusan ng buwan, nasa bahay si Aling Iska, nanginginig. Kaya doon nakaisip na kami ng ibang paraan. Napag-usapan naming na umuwi doon sa probinsya ni Bernard sa Bicol, dahil kung tatagal pa kami, lalo kaming maghihirap, umayag na ang lolo at pinsan ko na doon muna tayo tumuloy. Tutulungan na lang daw kami na makagawa ng kubo doon din sa katabi ng bahay nila. Gumayak nga kami ni Bernard, at madaling araw, dumating kami sa lugar nila, pagpasensyahan mo na ang lugar namin, ganito lang kami dito. Sabi ng lolo ni Bernard. Medyo luma na kasi ang bahay nila, bahay daw talaga ng lolo ni Bernard yun, kaya lang simula nang namatay na ang lola ni Bernard, napabayaan na. At ang dalawang pinsan ni Bernard na lalaki ang tanging nakasama ng lolo na. Ulila na kasi si Bernard sa magulang. Bata pa raw si Bernard noon nang mamatay ang magulang niya. Tinamaan daw ng kidlat sa gitna ng palayan, kaya ang lolo at lola ni Bernard ang nagpalaki na sa kanya. Masayang-masaya naman si Bernard sa muling pagkikita nila. May 2 kwarto ang bahay ng lolo niya, yung isa sa lolo niya, tapos yung kabila sa 2 pinsan ni Bernard na si Kuya Manoling na hindi na raw nag-asawa simula nang iniwan ng dating ka-live-in. Si Bok naman, ang isang pinsan ni Bernard na kaedad niya at kababata, mas gusto raw kasi tumira doon sa lolo niya dahil mahilig sa pagsasaka. Nasa may poblasyon kasi nakatira ang magulang ni Bok at mga kapatid. Anak daw kasi si Bok sa unang karelasyon ng kanyang ina. Kaya ayaw nang makisiksik sa bagong pamilya ng kanyang ina. Pinsan, saan mo ba nakilala ang asawa mo? Baka naman may kapatid yan o pinsan. Ipakilala mo naman ako, sabi ni Bok na naririnig kong usapan nila. Iba talaga ang pinsan Bernard ko pumili, sabi naman ni Kuya Manoling. Natuwa talaga ako sa aking mga naririnig, naggagandahan sila sa akin, saka ang bait ng lolo niya. Ibinigay ang kwarto niya sa amin, doon na lang siya sa papagmatututlog. Total matanda na raw siya, kami may bata pang kasama, pagsapit nga ng gabi, nag-inuman ang magpipinsan. Ang lolo naman niya, na doon din, pero hindi umiinom, masaya silang nakikinig sa magkukwento ni Bernard na karanasan niya sa Maynila. Kinabukasan, pumunta sila ng bundok, nanguha ang magpipinsan ng kahoy para sa gagawin niyang kubo doon sa tabi rin ng bahay ng lolo niya. Kaya kami lang naiwan ni lolo sa bahay. Dahil sanay na ako sa buhay sa Maynila, kaya dala ko rin ang klase ng pananamit ko na laging maigsing short at sleeveless. Doon napapansin ko na napapasulyap sa akin ang lolo ni Bernard. Parang bang gusto niyang sabihin o sawayin ako sa suot ko. Parang ako lang kasi sa lugar na iyon may ganun suot. Mag-isa lang na nakatayo ang bahay ng lolo ni Bernard na napapaligiran ng mga punong kahoy. Ang sunod na kapitbahay nila ay magkalahating kilometro pa ang layo. Kaya naiisip ko na kami lang naman doon, kaya okay lang sa akin na ganito ang suot ko. Saka hindi naman ako pinagsabihan ni Bernard, kaya lang simula nang dumating kami doon, walang gabi na hindi umiinom ng alak si Bernard.
Ang dalawang pinsan niya kasi halos gabi-gabi rin umiinom. Palibhasa walang inisip na pamilya, saka may mga sinasaka nila at mga imbak na palay, kaya siguro may pambili silang gin. Ako naman dahil nag-umpisang linisan ang bahay ng Lolo Bernard, halos kalahati yata ng laman sa loob, puno ng basura at kung ano-anong mga abubot. Natuwa nga ang pinsan ni Bernard sa akin, at tinulungan pa ako na maglinis. Alam mo Nika, kung hindi dahil sa'yo, hindi luluwag ang bahay, saka nagmukhang maaliwalas, sabi pa ng pinsan ni Bernard. Maging si Lolo at natuwa din, kahit na itinapon ko ang iba nilang gamit na luma na. Pinaganda ko rin ang kwarto naming na dating kwarto ng Lolo ni Bernard. Nilagyan ko ng foam para masarap kahit paano ang tulog ng anak namin. Pangatlong araw namin doon nang magpaalam si Bernard na pupunta doon sa kamag-anak nila, baka raw may alok na trabaho sa kanya, kasama ang dalawa niyang pinsan. Gusto ng asawa ko na isama kami, kaya lang ayaw ko, maglalakad kasi ng malayo, sa katulog noon ang anak namin. Alas 7 na ng gabi, nakakain na kami ni Lolo. Dala na rin ang pagod ko sa paglilinis, maaga na rin ako humiga. Sina Bernard kasi wala pa. Inisip ko na lang na malamang napalaban na naman sa inuman sina Bernard at pinsan niya. Nakatulog na ako nang makita ko si Mang Nestor. Bumalik daw ako sa bahay nila dahil magbabayad ako ng renta. Kaya tulad ng dati, wala si Aling Iska, kaya nakabayad ako ng renta kay Mang Nestor. Pero kahit tapos na si Mang Nestor, ramdam ko pa rin ang bigat sa aking dibdib. Kaya bigla akong nagising at nagulat ako sa aking pagdilat. Lolo, anong ginawa mo? Sabi ko agad, pero huli para ako tumanggi. Nakapasok na si Lolo sa kwarto. Pasensya ka na Nika, narinig ko kasi na parang umuungol ka, binabangungot ka yata. Hindi pa kasi ako makatulog, sabi pa ni Lolo, habang nakahawak sa balikat ko at parang ginigising ako. Pagkatapos lumabas ng pinto, napaupo ako at natulala. Parang totoong-totoo ang panaginip ko, ramdam ko si Mang Nestor. Kumusta na kaya siya, sabi ko sa isip ko. Pero si Lolo, bakit nandito siya? Hindi kaya siya ang nawala na ang pag-iisip ko nang dumating sina Bernard at pinsan niya. Tulad ng dati, lasing ang tatlo. Doon ay nainis na ako kay Bernard. Hindi pa nga kami nagtatagal dito, kung laging ganun ang gagawin niya. Paano na kami, kaya kinabukasan, sinabihan ko si Bernard na tapusin na ang kubo namin, para doon na kami. Simula kasi ng gabi na iyon, parang nailang sa akin si Lolo. Hindi ko alam pero ramdam ko na nag-iba ang pakikitungo niya sa akin. Di tulad ng dati na masaya siyang nagkukwento, 1 linggo matapos na magawa ang kubo naming, lumipat na kami. Pero dahil wala kaming mga gamit sa pagluluto, doon pa rin kami kumakain at nagluluto kina Lolo, bale tulugan lang namin ang kubo. Unti-unti naman nasanay na ako sa buhay na ganun. Si Bernard sumama sa pinsan niya magsaka. Sakto 1 buwan kami doon nang magfiesta sa barangay nila. Nagpatay ang lolo ng kaming at manok, naghanda talaga sila. Kahit magkakalayo ang bahay nila, magkakakilala pala, saka maraming pumunta sa bahay ng lolo ni Bernard para makifiesta. Nakita ko na masayang-masaya ang fiesta, may inuman at sayawan. Kaya kahit hindi ako sanay uminom ng alak, napasama rin ako, lalo na dumating ang nanay ni Bok at ibang pinsan nitong babae. Naghanda sila ng maiinom, si Bernard naman maaga palang nag-iinom saka ang mga pinsan niya. Kaya ako ay hinay-hinay lang sa pag-inom, saka nag-aasikaso rin ako ng ibang dumarating para kumain. Alas 5 ng hapon nang magpaalam na ang mga bisita at pinsan ni Bernard. Kasama ang nanay ni Bok. Baka raw kasi wala na silang masakyan. Yung kapatid naman ni Bok sa nanay, pumunta doon sa iba nilang pinsan at doon na raw matutulog, dahil pupunta ng sayawan. Si Bernard naman ay lasing, tulog na ito doon sa kubo namin.
Ang lolo naman niya ay nakahiga na doon sa kwarto niya na dating pinahiram sa amin. Pero si Bok at si Kuya Manoling parang hindi palasing. Silang dalawa na lang ang natira, pupunta para raw sila ng sayawan mamaya. Tapos na rin naman ako sa ibang ligpitin at tulog na rin ang anak naming ni Bernard. Kaya umupo ako sa lamesa kung saan nagiinom ang dalawang pinsan ni Bernard. Nakipagkwentuhan ako, inabutan ako ng tagay ni Kuya Manoling. Sa umpisa mapait. Pero hindi nagtagal, lalo na nalibang ako dahil kwela magkwento si Kuya Manoling. Tawa ako ng tawa sa mga jokes niya. Hindi ko namalayan na nakaarami na pala ako ng inom. Bok, lasing na ako, tulungan mo nga ako, matutulog na ako, sabi ko sa pinsan ni Bernard. Ramdam ko kasi na parang hinihila na ako ng higaan, parang hindi ko na kayang tumayo. Halika ka na, ihatid ka na naming doon, sabi ni Kuya Manoling na narinig. Pero ako parang dumidilim na ang paningin ko. Inalayan nga ako ni Bok, at si Kuya Manoling ay sa kanang bahagi ko nag-aalalay. Naglakad kami papasok ng bahay, at nang makita ko ang higaan, agad akong humiga. Bernard, wala ka palang binatbat sa inuman. Yakapin mo nga ako, sabi ko pa nang makita ko na nakatayo ito sa harap ko. Niyakap nga ako ni Bernard, at kahit lasing ako, ramdam ko ang ginagawa niya. Ibinigay ko rin ang buong lakas ko. At lahat ng alam ko. Siguro dala ng alak nagawa ko lahat iyon. Pero may pagtataka ako paminsan-minsan, bakit parang magkambal si Bernard? Parang hindi lang siya mag-isa, hanggang sa nagising na lang ako ng madaling araw. Nakita ko na nakahiga ako sa sahig ng kubo namin. Hindi na ako nakapasok sa ginawang kwarto namin kung saan natutulog ang anak namin. Nakita ko rin si Bernard na tulog pa rin ito at ganun pa rin ang ayos nito ng pahigaan ko. Kuya Jay, masakit ang aking ulo noon at mabigat ang pakiramdam ko. Kaya matapos na magtimpla ako ng gatas ng anak namin, natulog muli ako doon. Sa tabi ni Bernard at anak namin, pinsan, na parami inom mo kahapon, pagtulog mo kinabukasan na ang gising mo. Sabi ni Kuya Manoling na narinig kinabukasan. Nakita ko kasi na mag-uusap ang magpipinsan. Kuya Jay, inaalala ko ang nangyari kagabi. Alam ko na hinatid ako ng dalawang pinsan ng asawa ko sa kubo, pero hindi pa rin malinaw sa isip ko. Sino yung dalawang tao na nakapiling ko kagabi? Hindi ko naman natanong si Bernard. Alam ko na totoo ang nangyari daw, nag-enjoy ako. Pero dahil hindi pa rin malinaw sa akin, inisip ko na lang na panaginip lang iyon, tulad ng nakita ko si Mang Nestor. Nika, ano shot tayo ulit mamaya? Parang nagustuhan mo yung alak, sabi ni Kuya Manoling sa akin, nang lumapit ako sa kanilang tatlo habang nagkukwentuhan. Nga Nika, meron pang tira dyan na 2 bote, ayoko na, malalasing ako, saka masakit sa ulo, sabi ko pa. Napainom ka rin pala kahapon. Maaga kasi ako nag-umpisa kaya nalasing agad ako. Nagising na ako, umaga na, sabi pa ni Bernard sa akin. Kuya Jay, simula noon. Hindi na ako muling uminom kahit na pinapasyot ako ni Bernard at inaalok ng pinsan niya. Iniisip ko kasi na baka malasing ulit ako. Simula naman noon, naging malapit sa akin ang dalawang pinsan ni Bernard. Lagi itong may dalang ulam sa amin, lalo na kapag nasa bukid si Bernard. Wala naman silang binanggit sa akin tungkol sa nangyari noon fiesta. Kuya Jay, 3 buwan na kaming nakatira ngayon dito sa lugar ng asawa ko, kasama ang pinsan ni Bernard na 2 at lolo niya. Masaya na rin kahit paano, dahil walang bayad ng renta. At kahit paano, maayos kaming nakakain, lalo na suportado rin kami ng pinsan ni Bernard at lolo niya. Madalas pa rin nila akong niyaya mag-inom pero ayoko ko muna. Saka na kapag may okasyon. Isa po, gusto na rin ni Bernard na sundan ang anak namin. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari sa buhay naming dito.
basta ako masaya na at kontento, basta walang problema at magkakasama kami ng pamilya ko. Maraming salamat, Kuya Jay, at more power sa inyo.